I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Today is July 20, no? Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Bago mag-umpisa yung impeachment trial ngayong araw, no? Day 7 na tayo ngayon, July 20, 2026. Napapansin ko rin naman mga kababayan, ito po ay impeachment court para sa paglilitis. Tapos, sabi ko, bakit kasi, kung mayroong problema ito si Robin Padilla, why not hindi niya sagutin sa labas? Huwag gamitin yung impeachment court para sabihin, ipaparating sa taong bayan. Dahil alam po natin mga kababayan, maraming nanonood Parang, ang tingin ko parang pa-victim dito sa sinasabi niya against the ombudsman. Yan nga no? Kasi dapat gumawa kasi kayo ng tama. Hindi naman basta-basta mag-react ang ombudsman kung walang talagang maling nakikita. Nag-react po dito si Senator Tulfo Erwin. Pakinggan nyo guys, short ito. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Eto na. There's the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, Chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sittings and impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances for the parties. Appearances for the prosecution. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honor. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor. Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure? Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat ito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Talaga naman. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang ating pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file Wasting ng time. aking counter affidavit. Wasting time ka talaga. Nakakalungkot po ito Harapin mo na sapagkat lang sa hindi po korte. ito totoo. Dapat harapin niya sa korte. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Yabang dito. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito naman pala Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda. Talaga Na lang? isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng
mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad Doon sa korte. na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating po Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Sana. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. Patay. This is not the right forum and the right venue Agoy. and not the right time Tama. to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Tama. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandun sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang.
Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Orindolfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Allen asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Thank you, Padilla, Mr. before the Presiding chair Officer. makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Supalpal, You may proceed, sir. supalpal. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Yan na Vice naman. President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. No. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring Yun na naman. gulo sa You Team see, guys? Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the Ay, dami BIR, mong sa chat. Kaya for talo, the tama na yan. AMLA and the Wasting time. bank accounts. So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question what? ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya Ay, humaba to. doon na lang kayo sa dahil ano, nga, sa hindi korte. importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And magaling when you talaga decide, kung you saan. acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng nanonood na
law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. His remarks are noted. Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. We will act on it at the proper time, Your Honor. Thank you. Your remarks are noted. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, aming tagapamahalang hukom. Ito pong kasuotan natin sa mga oras Tama na ito, naman talaga si Senator Erwin hindi lamang po Tulfo. ito nire-represent Ay, nako. ang impeachment Wasting ng time. ating pangalawang Pangulo. Ang nire-represent po nito ay ating karapatan bilang mga Pilipino at unang-una na ang due process. Ito po yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay pangalawang Pangulo, ikaw ang Pangulo, ikaw ay Senator Judge, ikaw ay magsasaka, ikaw ay mangingisda. Kailangan may due process. Ayun naman talaga. Yung pong nangyari sa akin, Medyo na ako po ay nahusgahan na kaagad bilang Senator Judge, ang pinaglalaban po natin integridad ng korte na ito O, diba, ang at lawak ng ng mga oras? Senator Judge. Kung inumpisahan na nila, di, Kaya sana po wag nating kalimutan na ang bawat Pilipino ay may karapatan, lalong-lalo na sa usapin na ikaw, ako, sa oras na ito, ay Senator Judge. Yun lamang po, napakaiksi lang. Due process, mga mahal kong kaibigan, mga mahal kong kababayan, maging prosecution, maging defense, sa ating lahat, wag nating kalimutan. Pantay-pantay tayo sa batas. Maraming salamat po. Senator Judge Pangilinan, what is your pleasure, sir? Yes, just a very quick manifestation, Mr. Presiding Officer. Earlier, former Senate President Soto moved that these matters be referred to the Senate. This is President actually, during the Estrada impeachment trial, the father of Senator Cayetano, Alan, Senator Rene Cayetano, made a manifestation regarding a case that was supposedly being prepared, a criminal case to be filed against him. It was raised in the impeachment court, but ultimately the impeachment court agreed that the manifestation was referred to the Senate as a legislative body. So there is precedent for this. Yes, the court allowed then Senator Rene Cayetano to make his manifestation, but eventually it was resolved that the matter be referred to the Senate as a legislative body. So we move for the previous. Yes, we call for the previous question, Mr. President. Senator Judge Cayetano. I think the presiding officer ruled that we will take it up later on, but if Senator Judge Pangilinan will insist, sagabal talaga then sa I have to object on a point of order. Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang kaya hindi pa nadagdag. So, hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You want to debate that now? With the permission of Senator Judge Pangilinan, to abbreviate the proceedings, Mr. President, because I was alluded to, Mr. President. May I just very quickly, Mr. President, Rule 6 on... you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being suppletory. Mr. President, that refers to evidence, rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches. Therefore, the suppletory nature of the rules of court, as well as the Senate rules, refer to matters pertaining to evidence.
and no other, Mr. President. But in the spirit of liberality, we will allow that. That's precisely why we did not object when he spoke last week. But let us not abuse the liberality of this court, Mr. President. With the permission of Senator Judge Tulfo Erwin, the chair will make a ruling because I believe it is also his position not to prolong this matter in discussing collateral matters not pertaining to the articles of impeachment that we are hearing and trying before the impeachment court. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent to the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record, but referred to the Senate as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming sesyon, ito lang po ang pagkakataon na nakakapagsalita at nakikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na may labas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that, I think, is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So ordered. What is the pleasure of Senator Judge? I will just manifest, I correct myself, it was stamped, not registered mail. And since I agree with the ruling, I will not anymore argue the Thank you, other sir. rule that correlates with Rule 6. Thank you. Thank you, sir. Noted that it was stamped. The Senate President, thereafter, Senator Judge Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Hopefully we can move on after the manifestations of the gentlemen. Let me appreciate and thank the ruling of the presiding officer to refer the manifestations as well as the comments of our colleagues to the Senate acting as a legislative body. 8 days na lang po ay magko-convene na ang Senate at doon rin ho natin pag-uusapan itong mga mahalagang bagay na pag-usapan ho natin ngayon. At kanina po ay narinig ko po yung komento ng ating kasamaan si Senator Robin Padilla at ito po yung mga bagay na dapat rin po nating talakayin pag nagbukas na po ang Senado in 1 week's time. So with the indulgence of our colleagues, importante ho yung oras ng trial sa mga darating na panahon. Nasabi ko nga nung mga ilang araw na mahaba pa yung ating dadaanan. Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga. At nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan dahil po sa kanilang masusing pag-participate ho dito sa ating impeachment. Pero dadating rin po tayo doon sa pagtatalakay nitong mahalagang issue pagbukas po ng Senado. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, briefly, sir, so that we can proceed to the matter on hand. Very quickly, Mr. Presiding Officer, can we start now, sir? I was about to, sir. Thank you, sir. We wasted 26 minutes for nothing. Thank you po. Proceeding now to the matter on hand. The presiding officer already made the ruling, referring it to the Senate as a legislative body, Senator Judge Soto. Without expunging it from the records, let it remain there. We will now proceed on the matter at hand. We now resume consideration of the prosecution's requests for the issuance of subpoenas duces tecum number 1 for the banks and the Anti-Money Laundering Council. So yun, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Ang gumagawa lang yan, yung mga, mga Duterte Black. Tama naman po, dapat nasa proper forum, dapat patalakayin yan. And also the Senate President said that, di ba, sa pagbukas ng kanilang doon ang tatalakayin. Kasi naman, wasting time talaga di ba? Ginagawa nilang yan session hearing, yung impeachment trial patungkol din sa kanilang mga saloobin. Wala kayong magagawa kasi kayo ay may kasalanan din kung bakit
sinusupi na kayo ng ombudsman. Hay nako. But anyway guys, ano po kayo, ayan po. But anyway mga kababayan, kayo na pong bahalang mumusga dito kay Robin Padilla and Cayetano. Always naman yan laging magmanifest sa kanilang pansarili lang. Ha? Ha? Oh, lagi silang nagmamanifest para sa pansarili lang. 'Di ba? Kasi alam nila itong impeachment trial ang daming nanonood. Pero ang akala din kasi nila, ang mga nanonood ay sang-ayon din sa mga ginagawa nila. Of course not. Siyempre, impeachment yan. Dapat tuloy-tuloy. Walang wasting time dapat, no? Oh, sabi nga ni Senator Tulfo, kailangan na nasa proper forum pag-usapan. Hindi gamitin ang impeachment trial para sa pansarili lamang. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more. Follow me and hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Okay? See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone.